Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Bait-bait niya. Pero pag kami lang, pag wala si nanay, pinapersonal niya ako. Nagtataka nga itong si Doc Glendon Javier na tila hindi mapakali at may problema itong dinadala itong si Dr. Santos. At dito nga tinanong ni Doc Glendon na kung okay lang ba itong si Annalyn. At dito naman na inamin ni Annalyn na sa totoo lang daw ay hindi siya talaga okay dahil naniniwala pa rin siya na itong si Doc Carlos ang may gawa doon sa pangyayaring pinupukpok ng bote itong kanyang ama na si RJ. Lalo pa tinatanggihan ni Doc Carlos itong alok na tulong dito ni Annalyn sa mga kaibigan sana at hindi niya ito pinagbigyan. At dahil dito, pinaliwanag naman ni Doc Glendon Javier dito kay Annalyn na baka lang naman daw hindi hiring itong Astridge kaya hindi pinagbigyan ni Carlos. Subalit ang sagot dito ni Annalyn sa kanya na tila may kakaiba nga dito kay Carlos Benitez. At dito na nga niya na isinasalaysay ni Annalyn ang kanyang mga nakikita at naramdaman dito kay Carlos na masyado daw itong two-face. At dito nga na sinabi niya na kapag kasama daw ni Carlos ang kanyang ina, masyado daw itong mabait. Pero kapag hindi na daw kasama niya itong si Lynette, ay pinipersonal na nga ni Carlos itong si Annalyn. At binabantaan pa rin ito ni Carlos na wala na daw makakapigil sa pagpapakasal ni Lynette dito sa kanya. At kahit si RJ o si Moira at siya pa ay wala na nga daw makakapigil. At hindi rin naman nagpapatalo itong si Annalyn at sinagot niya rin na kapag napapatunayan ni Annalyn na may kinalaman itong si Carlos sa nangyari nga doon sa kanyang ama ay sisiguraduhin nga ni Annalyn na siya mismo ang hahadlang na hindi pakakasalan ni Lynette itong si Carlos. At dahil na rin sa tulong nila Giselle na bigyan ng payo itong si Lynette na mas kilala daw ni Lynette ang kanyang anak dahil sa tagal ng kasama nito kaysa kay Carlos na kailan lamang niya ito nakilala. Baka pag naikasal na sila ni Lynette, baka doon pa lalabas ang tunay na ugali dito ni Carlos. At naalala na naman ni Lynette ang ginawang pananakit ni Carlos sa kanya. At ang sinabi nito na kapag ipahiya pa daw ni Lynette itong si Carlos ay baka hindi daw niya alam kung ano ang gagawin ni Carlos dito kay Lynette kaya natakot naman ito. Kaya kinausap ni Lynette ng masinsinan itong si Carlos tungkol sa nangyari kay RJ kung hindi ba daw talaga siyang gumawa nito. At dito nga, tila pabiktim itong si Carlos at sinasabi na wala daw talaga siyang ginawa at mas maganda na tapusin na lamang daw nila ang kanilang relasyon. At nagtataka naman itong si Lynette na kung bakit yun agad ang sinasabi ni Carlos na nagtatanong lang naman daw siya. Samantala, makikilala na nga at makakarating dito sa may-ari ng Astridge ang nangyayari sa ospital na ito. Na ganun nga pinipersonal ni Carlos itong si Annalyn at hindi pa nga nakikilala ni Carlos kung sino ang may-ari ng Astridge dahil medical director lang naman itong si Carlos at hindi pa niya nakilala itong CEO o may-ari ng Astridge Hospital o presidente. Ikakagulat naman ni Carlos nang sabihin dito ng kanyang boss nang may-ari pala ng Astridge ay walang iba kundi itong ama ni Lynette at lolo na tunay dito ni Annalyn. At nakakarating nga sa kanya kung ano ang pinagagawa ni Carlos dito sa kanyang apo na si Annalyn na masyado na nga pinipersonal ni Carlos. At baka dahil sa kanyang ginawa, mapipilitan ng may-ari ng ospital ng Astridge na baka suspindihin o tanggalin itong si Carlos dahil tila hindi na nagiging maganda ang pakikitungo sa mga nurses at doctors lalo pa ngayon na narinig ni Nurse Nin at nakita kung paano manakit itong si Carlos dito nga sa anak ni RJ na si Zoe Tanyag. At lalaman din na tinatawag pa ang ama ni Zoe itong si Carlos. Kaya magkakaalaman na nga ba ngayong Lunes kung ano ang buong katotohanan at kung makikilala na nga ba ang sinasabi dito na tunay na may-ari ng Astridge at siya namang ama ni Lynette at apo at lolo ni Annalyn. Yan po ang ating abangan ngayong Lunes, mga kaabot kamay na pangarap.